Nagbubunyi po ang majority ng taong bayan. Finally, Vice President Sara Duterte is impeached sa botong 257 ang yes, 25 ang no, at 9 ang abstain. Super majority po ito na bumoto ng yes. Mga kongresista na hindi nagpasindak sa pananakot ng mga DDS at hindi nagpadala sa expose ni Senator Amy Marcos na nabayaran daw at nasuhulan itong mga kongresista natin. With 257 out of 290, bigo po si Amy Marcos na guluhin ang isipan ng taong bayan. Ito talagang si Amy Marcos, nagiging pambansang chismosa na rin. Porque chismis daw ang narinig niya. Daw dito, daw doon, puro daw. Pero wala naman siyang maipakita ang konkretong ebidensya. Siya nga ay hinahamon ng mga kongresista at ng Malacanang na maglabas siya ng ebidensya dito sa sinasabi niyang suhulan na nangyari. Kawawa ka naman, Amy Marcos, masyado ka nagpadala sa mga Duterte, kaya ang utak mo lusaw na rin. So, hindi natakot ang mga kongresista. Kahit na doon sa pananakot nila Banat Bay, nila Cathy Binag. So, saludo tayo sa ating mga kongresista dahil hindi sila nagpadala sa pananakot ng mga DDS at ng Iglesia ni Cristo. Hindi nga ba't sabi ni Cathy Binag, yung mga mambabatas dyan na boboto ng yes sa impeachment ni VP Sara, kakampi naming mga DDS ang Iglesia ni Cristo. See you na lang sa eleksyon. Nako. Talaga, igno na lang niya Iglesia ni Cristo ninyo. Akala mo naman napakadami nila. Bakit? Sila ba ang may-ari ng Pilipinas para kayo ay magyabang ng ganyan? O sige, 257. O, matakot kayo sa sinasabi ni Cathy Binag. Nakakampi ng mga DDS ang INC. Ayon naman kay Banat Bay, lahat daw ng congressman na pipirma sa impeachment ni VP Sara ay blacklisted na sa INC. Galing, ano? Pinananakot nila ang INC. Totoo ba? Ito talagang sinabi ng INC yan. Sabi po kasi rito sa balita, INC nagpahayag ng pagtutol sa impeachment kay VP Sara. Nagbabala si National Unity Party NUP Chairman at Antipolo Representative Ronaldo Puno na maaaring magkaroon ng epekto sa susunod na halalan ang magiging paninindigan ng ilang mambabatas kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Puno, nananatiling malakas ang pagtutol ng Iglesia ni Cristo sa usapin ng impeachment, lalo na sa mga lugar na may malaking bilang ng mga botanteng kaanib ng simbahan. Abay talagang may banta ang Iglesia ni Cristo. Dahil sabi ni Puno, malakas ang pagtutol ng Iglesia ni Cristo. Magtataka ka sa Iglesia ni Cristo, no? Akala ko ba ito isang religious organization? Bakit tutol kayo sa impeachment? Ayaw nyo rin malaman ng taong bayan? At kayo bilang Iglesia ni Cristo, ayaw nyo malaman ng katotohanan? Nakakawalang bilib kayo. Kung dati ako'y bilib sa pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo, mukhang nawala na. Gumuho na ang paghanga ko sa Iglesia ni Cristo dahil sumusuporta kayo sa isang taong hindi man lang maipaliwanag yung mga inaakusa sa kanya. Imbis na kayo bilang simbahan ay udyukan si Sara Duterte na sagutin ang mga aligasyon sa kanya. Ayaw nyo. Tinututulan nyo yung impeachment niya. Tapos ngayon mananakot pa kayo. Sinabi rin ni Puno na mahigit 30 miyembro ng NUP na umano'y pabor sa pag-adapt ng impeachment complaint, posibleng kalahati sa kanila ang maapektuhan sa darating na eleksyon kung ipagpapatuloy nila ang kanilang yes vote. May mga usap-usapan din umano na maaaring ma-blacklist sa INC ang mga opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang simbahan hinggil dito. Binigyan din pa ni Puno na may malaking impluwensya ang INC sa ilang distrito sa bansa, partikular sa mga usaping may kaugnayan sa pambansang politika. O ano pa ba naman yun? Di pananakot, nagbabanta kayo na kapag bumoto ng yes yung mga kongresista, ay patay kayo dyan. Wala na kayong suporta sa INC. Although sabi dito, wala pang opisyal na pahayag ang simbahan hinggil dito. Saan nakuha nila Puno yung balitang yan? Nila Cathy Binag, ni Banat Bay, na kapag bumoto kayo ng yes, wala kayong magiging suporta sa INC. Pinagyayabang na nga ni Representative Puno Tapos sasabihin nyo pang wala pang opisyal na pahayag.
Ano to, lokohan? Nang gagago kayo, nang uuto kayo ng taong bayan eh. Hayag-hayagan ang sinasabi ng mga DDS na kapag bumoto kayo ng yes, blacklisted kayo sa INC. Yan din ang sinabi ni Puno. Tapos sasabihin nyo, wala pang opisyal na pahayag ang INC tungkol dito. But again, sinasabi ko, saludo po tayo sa mga kongresista natin. Dahil lahat po ng bumoto ng yes, ang gusto lang naman ay makapagpaliwanag si Sara Duterte. Kung humihingi siya ng due process, ito na yung due process. Bakit kailangan harangin? At yun na nga po, na-impeach na po si Sara Duterte at ang balita ko, naiakyat na sa Senado yung articles of impeachment. Pero kanina lang, as we all know, nagkaroon po ng tarantaduhan dyan sa Senado. Talaga pong ang kakapal ng mukha ng mga senador natin, lalo na yung mga Duterte senators. Then nagtagumpay sila sa kanilang kudeta at napaalis nila si Tito Sen at ipinalit si Alan Peter Cayetano. Pero sinasabi ni Cayetano, wala daw kinalaman sa impeachment yan ha. Yun daw pagpapalit ng liderato ay walang kinalaman sa impeachment. O ito naman, gagaguhin na naman tayo ni Cayetano. So anong dahilan ninyo? Bakit nagkaroon ng kudeta? Nagkataon lang na mai-impeach si Sara Duterte. Para ano? Para harangin ninyo. Nag-meeting na nga kayo ng isang araw, di ba? Sinabi na nga ni Robin Padilla na haharangin ninyo ang impeachment ni Sara Duterte. Although, ganun ba kasimple yun? Sabi po ni Atty. Franklin Drilon, na former Senate President, hindi pwedeng pigilin ang paglilitis sa Senado dahil sa kudeta. Dahil ang impeachment trial ay hindi depende kung sino ang Pangulo ng Senado. Tungkulin ng Senado to constitute itself into an impeachment court kapag natanggap na nila yung impeachment complaint sino man ang Pangulo ng Senado. So titingnan natin kung ano ang gagawin ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Dahil sabi niya, may mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. Ay ano, para saan? Basta na lang nagkatuwaan kayo palitan si Tito Soto? So walang kinalaman sa impeachment? Talaga lang, Alan Peter Cayetano at kayong lahat na nagkudeta? Pakapalan talaga ng mukha, no? Pero kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo mahaharang. Kailangan mag-convene kayo dahil yan ay inyong duty ang dinggin ang impeachment ni Sara Duterte. So kung hindi naharang ni Amy Marcos at ng NUP at ng Iglesia ni Cristo ang mga kongresista para bumoto ng yes, itong mga senador na to na nagkudeta, ikwi daw kayo. Dahil mismong si bagong Senate President Cayetano ang nagsabi, the impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says that truth shall set us free. So let me make it clear. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it is also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. O yan sabi pa ni Cayetano, the truth shall set us free. So tingnan natin, babantayan natin ang galaw ng bagong Senate President na to. At dapat forthwith, oras na makarating sa kanila yung articles of impeachment, simulan na kagad ang impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil babantayan po natin sila. Itong mga nagkudeta, itong mga Duterte senators, itong mga senators na to, babantayan namin ang bawat galaw nyo once magsimula ang impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil one false move, taong bayan ang makakalaban ninyo. Dahil kung kayo po ay naging aware sa signature campaign kanina ng Impeach Sara Duterte, nung nag-umpisa po ito kaninang umaga, pagkakabasa ko ay 800,000 pa lang. Sabi ko, kung yung kami naman movement nila Robin Padilla, hindi man lang umabot ng 500,000. Ito kasi simula pa lang, isang oras pa lang yung pagbukas ng signature campaign, naka 800,000 na. Pero ngayon, as of 10:38 p.m., umabot na po ang total verified signatures sa 4,021,755. Verified po yan na mga signatures. Ganyan ang nagpapasignature campaign.
Hindi tulad nung kampanya nila Robin Padilla. Pinagmalaki pa nila. Dinala pa nila sa Supreme Court. Yung pala, hindi man lang umabot sa 500,000. 32 million daw ang bumoto kay Sara Duterte. Ito, 4 million. Ang goal lang nila was 500,000 public signatures. Umabot ito ng 4 million. Kaya itong mga senador na to na may masamang balak na harangin itong impeachment trial ni Sara Duterte, mag-isip-isip kayo. Kung dito pa lang 4 million na, paano pa kaya pag naglabasan ang tao? Kapag kayo ay nag-acquit nang hindi nyo man lang pinapakinggan ang magkabilang panig, lagot kayo sa taong bayan. So, happy-happy tayo na impeach na finally si Sara Duterte. Ang bola ay nasa Senado na. Pero may drama kanina. Si Bato de la Rosa, lumabas na yung warrant of arrest. Sabi ko na nga ba yung sinasabi ng na wala pa silang nilalabas na public warrant of arrest. Kasi nga, private, secret. Pag-usapan po natin yan sa susunod na episode. Kayo po, anong masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.